Magandang gabi sa bawat isa. Tayo po muli ay nandito sa ating DBS. Tayo muna po ay dumako sa Panginoon sa panalangin. At habang inaantay po natin ang iba, sige po tayo sama-samang manalangin sa gabing ito. At muli ilapit ang mga pangangailangan at kalagayan ng bawat isa sa ating mga kapatid. Sige po, tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin na nasa langit, salamat po sa inyong biyaya na kami muli ay magkasama-sama ng inyong mga anak sa pamamagitan ng DBS. Ito pong online Bible study and prayer ng members po ng Faithful Word Baptist Church at ilan po sa mga kaibigan na nakakapanood ng aming pong gawain pong ito. Pinupuri ka namin sa inyong biyaya at pagpapala, pag-iingat sa buong maghapon, kalakasan at preservation sa bawat isa. Lahat ng inyong provision, lahat ng inyong gawa, kilos sa amin ay na-appreciate po namin ng gusto. Salamat po o Diyos at ito ay patuloy niyong ginagawa po sa amin. Sa kabila ng kami po sa aming pagsisikap ay nakagagawa pa rin ng mga pagkukulang at pagkakamali sa inyo. Kaya ito naman po hinihingi namin ng patawad po. Amin nilalapit sa inyo o Diyos ang kalakasan ng mga kapatiran na meron pong mga karamdaman at nagpapagaling po dito ang Pastor Lito sa pag-turn on ng kanya pong device ay hinawa po mas makita ang malaking improvement na nagawa ng DBS sa kanya. Salamat po sa inyong biyaya at tinugon niyo aming panalangin para po dito. Ganon din po aming nilalapit patuloy si Ma'am Leng na patuloy niya bigyan ng lakas at biyaya lalo na sa kanyang kondisyon na diabetes. Maging ang inyong lingkod na nawa in 3 months time ay mapababa po natin yung aking creatinine at saka po yung sugar level at dalangin namin na makabalik doon sa normal na function at normal na count lamang na allowed para po sa amin at upang kami ay lalo maging masigla at makapaglingkod ng gusto sa inyo. O Diyos, dalangin ko din po ang mga kapatid, Ma'am Arlene, patuloy niyo siyang bigyan ng lakas at biyaya sa kanya pong kondisyon, sa kanyang kalagayan. Namin pong nilalapit ang inyong paggabay sa kanya. Patuloy na pagbibigay ng sapat na lakas upang siya ay patuloy na makakilos ng maginhawa sa araw-araw. Ganoon na din po ang si Brother Richie, patuloy niyo siyang bigyan ng lakas at pag-iingat sa kanyang trabaho, sa kanyang kalusugan. Si Nanay Hilaria sa kanya pong patuloy na back pain na iniinda, nawa po ay inyo itong pagalingin at bigyan ng lakas. Si Kuya Ronald po, yung kanyang paminsan-minsan na pagsumpong nung kanya o pagbaba nung kanyang o pagtaas po ata nung kanyang blood sugar level tuwing madaling araw, nawa ay makita na din po ang reason kung bakit po ito nagiging ganon at mabigyan ng solusyon. Bless niyo din ang kanyang business na inyo pong pagpalain palalo ito. Ganon din si Ate Rose sa kanyang pananakit ng tuhod, tulungan niyo siya na makakilos na po ng maayos. Si Tatay Leo, tulungan niyo siya, tuluyan siyang gumaling. Ganon din si Brother Rowell. At si Tatay Ver, kayo po ang magbigay ng biyaya sa kanya sa araw-araw. Nawa this coming Sunday ay makapiling na po namin siya. At ano man ang kanya pang mga sakit na nararamdaman ngayon ay mapawi po ito ng inyong makapangyarihang kamay. Amin din po nilalapit ang si Ate Dita, si Kuya Joe, si Kuya June, si si Nanay Sita na hindi na din ho namin nakakapiling pa sapagkat maaaring nandun pa siya sa probinsya. Ano man ang kanyang transaction po doon, tulungan niyo siya na hindi din siya maluloko at kung kalooban niyo siya makakabalik pa po dito sa Bulacan. Si Nanay Lydia, patuloy niyo siyang bigyan ng lakas at biyaya sa mga nararamdaman niyang
hindi maganda sa kanyang katawan, maging doon sa inaayos niyang kaunting problema sa Pangasinan. Nawa po ay ito po ay bigyan niyo siya ng wisdom kung paano po ito i-deal. Si La Daisy, kayong patuloy na magbigay ng lakas at biyaya sa kanya. Naway magtuloy-tuloy po siya sa kanyang pagbabalik loob sa inyo, ang kanyang mga anak ay matutunan din, makilala din kayo ng totoo bilang kanilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay. Maging yung kanyang asawa, ano man ang inyong kalooban, nawa po ay magkaroon ng maaring settlement para po siya din po ay maging maayos ang kanya pong kalagayan, makabalik siya sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho. Brother John Mark, patuloy niyo siyang bigyan ng lakas at biyaya sa kanyang business, sa kanila pong academy. Tulungan niyo sila at anuman ang mga pagsubok po rito ay sa inyong kalooban, sa inyong guidance ay makita nila ang solusyon. Ganun na din, Panginoon, si Brother Jonathan na patuloy niyo siyang bigyan ng biyaya at favor sa mga tao na bumibili ng kanya pong mga paninda na ihaw upang ito po ay maubos lagi at meron silang pantustos araw-araw po nilang pangangailangan. Ganun din yung salamat po sa answered prayer kay Timothy na siya po ay nakapasa dun sa interview at maybe this March ay makapag-umpisa siya doon sa bagong department po nila, na maging blessing din po siya doon, mag-excel siya at nawa po ay mas madagdagan yung panahon niya na pahinga at oras na makapag-concentrate palalo sa mga ministries na binigay niyo sa kanya. Ganon din po si Joy, nawa po ay kung kalooban nyo, talagang naghahanap din po siya ng bagong company ay tulungan niyo po siya, bigyan ng wisdom, buksan ng kanyang mata, tulungan niyo po siya sa anumang desisyon na gagawin niya. Even si Rachel na nag-aantay, naghahanap ng trabaho online, Lord, bigyan niyo po siya ng maayos at maganda at stable na trabaho po. Dahil nalalaman niyo rin na isang reason na siya po din ay nag-resign sa kanyang dating company ay hindi niya magampanan ang kanyang mga ministry. At this time po ay gusto niyang mas magkaroon ng maraming panahon po sa inyo habang siya naman po ay kumikita din po. At kaya alam po namin na ay magpo-provide ng blessing na trabaho po sa kanya. Ganun din si Divine, madagdagan pa po nga yung oras sa halip na mabawasan po ito. At alam niyo din ang kanilang mga needs, ang kanilang mga pangangailangan. Malaking tulong po kung madadagdagan ng oras yung kanya pong trabaho online. Ganon din si Brother Ruel na naghahanap na, nagpe-pray na po ng bagong company. Kayo po mag-grant ng kanyang simpleng kahilingan po sa inyo. Ganon din po ang aming mga estudyante, mga college student na graduating. Bless nyo sila at maging focus sila sa inyo, sa ministry, habang nagsisimula din po sila ng kanilang magiging karera sa buhay. Dalangin po namin, O Diyos, ang aming po mga ministries dito sa church, ang Sunday School, ang saturation, ang evangelism, discipleship, ang mga Bible studies, itong DBS, ang choir. Lord, kayo po ang siyang magpala, magdagdag pa ng mga taong makakatulong po namin sa gawain ito. At yung mga prospects po at ang mga candidates for baptism na ipatuloy kayong mangusap sa kanilang puso at sila'y lalong lumapit po sa inyo at kilalanin kayo hindi lang bilang tagapagligtas ko kundi Panginoon ng kanilang buhay. Salamat, O Diyos, at pagpalaan niyo na aking mga anak na sila po ay maging blessing sa mga tao, sa mga members o kung saan man sila naroon. Kayo po magbigay ng pag-iingat po sa kanila. At si Lisel din po, kayo magpala at yung kanyang kondisyon na nawa ay makabalik siya sa maayos na kalusugan at yung kanyang sakit na PCOS ay mawala po ito, Panginoon, at gumaling po siya dito.
Ganun din ang pag-iingat sa mga kapatid na nagdadrive, nagbabiyahe, motor o four wheels. Ingatan niyo po kami sa daan, maging safe sa pagpupuntahan at sa amin pong pag-uwi. And also bless yung aming pong mga missionaries, kaibigan na kapartner namin sa gawain po. Lord, kayo pong magpala po sa kanila, ano man ang kanilang needs. Alam po namin ito inyo po provide. Salamat po ng marami maging sa sandaling ito na amin pong pag-aaralan ng salita ay manguna po kayo sa amin. Nawa po naging maganda rin yung result ng interview ni Crisel sa kanyang company na pag-OJT po. And yung mga incoming college student, tulungan nyo sila na mapili ang tamang kurso na magagamit nila sa buhay at sa ministry. Lord, kayo pong aming pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, muli ay magandang gabi po sa bawat isa. At tayo po ay dadako sa continuation ng ating pag-aaral. So, ang title po ng ating lesson is Loose to Live, found in Matthew chapter 16, 24 to 28. So, sabi po ng Bible, ito ay kumbaga para bang yan, sabi po ng Bible, sa verse 24, Then said Jesus unto his disciples, If anyone will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whosoever shall save his life, shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake, shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? So kagabi po atin pong diniscuss yung yan yung unang bahagi, the call to surrender. Malinaw sa verse 24 yung tatlong powerful commands ng ating Panginoon para po tayo ay tawagin niya na magsuko ng ating buhay. Ang unang requirement, denial. Let him deny himself. Dahil sabi ko nga kagabi, ang pinakamatinding katunggali natin o ni Kristo sa buhay po natin ay yung ating sarili. No, sarili po ang pinakamatinding rival ng Panginoon. Hindi po si Satan, hindi po ang mundo, kundi ang atin pong mga sarili. Now, to deny yung ating sarili, it means i-reject natin yung idea na tayo po nagro-rule ng ating buhay. I-renounce po natin yung ating kagustuhan, yung self-will. Yung free will, maganda yun eh. Perfecto yun. Dinesign ng Diyos na ang tao may free will. Problema, ang tao ay nabuso ang free will at naging self-will. Sinunod yung kanyang kagustuhan. So saan pinulot ang tao? Sa kangkungan, sa kasalanan, patungo tayo sa impyerno because of our self-will. So ngayon, anak na ng Diyos, lalong higit na dapat ay iwaksin natin ang self-will. I-renounce natin ang anumang desire ng ating sarili. Sa bagay na kung saan ay bagal, kung hindi man magpapahinto ng ating pagsunod sa Panginoon. Pangalawa, dapat mo ma-realize if you are going to surrender sa Panginoon, nandun yung realidad ng cross. Hindi po ito palamuti. Ang cross ay simbolo ng kamatayan, ng kahihiyan, ng surrender. Kaya pag sinabi nating taking up the cross daily, it means daily dying sa ating pride, sa ating kasalanan, sa ating comfort, sa paghanap natin ng approval ng tao, ay dapat alisin natin yun, patayin natin.
ang mga desires po na yan. Ulitin ko nga, di ba, may isang taong condemned to die on the cross, wala na siyang plano sa buhay niya. Dahil alam niya, yun na yung huling araw niya dito sa mundong ito. So when we take up the cross, when we decide to take up the cross, ganun din dapat ang ating pong iniisip, na ako'y wala ng plano para sa aking sarili. Ako'y patay na sa aking sarili. Ano na lang ang hinanda ng Diyos sa akin, yun ang aking gagawin. And pangatlo, if you want to surrender, katulad ng sabi ng Panginoon, andun yung responsibility natin na sumunod. Follow me, sabi ng Panginoon. It implies yung obedience, it implies yung magandang direksyon na gusto ng Diyos puntahan natin. It implies yung devotion na meron ka para sa Panginoon. So, yung surrender, tinatawag tayo ng Diyos, yan ang simula ng ating journey. Pero yung follow me, sabi ng Panginoon, iyon yung nagpapatuloy. Yun yung nagpapaging consistent sa atin na nandoon tayo sa path na gusto ng Panginoon. So, let's go to the point, sa point number 2, the crisis of the soul. Verses 25 to 26, sabi niya, for whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake, the same shall find it. Or shall find it. For what is a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? So, again, there are questions that we find dito po sa dalawang verses na to. Paradox. Sabi dito, whosoever will save his life shall lose it. Ito yung paradox ng buhay. Yung bang mabubuhay tayo for self-preservation, ay sinasabi ng Panginoon, which is yan ang normal na ginagawa ng mga tao, na nabubuhay sila for self-preservation. Nagtatrabaho sila, kailangan magtrabaho. So again, yan ang idea ng tao. Yung sila'y makasurvive sa mundong ito, so they will do everything para po mangyari yun. But sometimes, or more often, kapag yun po ang focus natin, yung self-preservation, madalas nawawala po natin yung eternal purpose natin. Kasi nga, sabi ng Bible, kung ligtas ka na dapat ang isip mo, ang affection mo, ang puso mo, ang focus mo, nandoon sa taas. Nandoon sa langit, nandoon sa Panginoon. Kaya sabi din ng Panginoon, kung iwawala mo ang buhay mo para kay Kristo, para isurrender mo ng buong buo yung buhay mo, yun na ibig sabihin na lose your life for Christ, isurrender mo ng buong buo ang buhay mo, ay madiscover mo yung totoong kahulugan ng buhay, yung significance. By the way, yan naman talaga yung essence ng buhay natin, yung makita natin yung purpose, yung halaga, yung significance ng buhay natin. And you will find the significance of your life kapag sinorender mo ang buhay mo ng buong buo sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang mundo, sinasabi niya, protektahan mo yung sarili mo, protektahan mo yung kayamanan mo, protektahan mo yung pamilya mo. Pero si Jesus, iba yung sinasabi, present yourself. Present yourself. Forget about yourself. Lose your life for Christ para mahanap mo. Present yourself, yun ang sabi ng Panginoon. Alam niyo ang isang buto, di ba? Bago yan tumubo, bago yan mabuhay, itatanim yan sa sa soil. Mamamatay muna yan Mamamatay muna.
before it can grow, and at the same time it can produce fruit in due time. Okay? Sa mga kapatid, sige, shift mo yung yung buhay mo sa sarili mo. Mawawala mo yan. Pero i-commit mo yan sa Panginoon. You will find it. Yan ang sabi ng Bible. Yan ang paradox ng buhay. Huwag mong hanapin anong maganda sa buhay mo. Meaning, huwag sarili. Huwag kang mabuhay na para bang, 'di ba, nagkukumahog ka para umayos, gumanda ang buhay mo. Mawawala mo yan. Mamimiss mo yung significance ng Christian life mo. Ang sabi ng Bible, lose your life for Christ. Commit your life, surrender your life sa Panginoon, and you will find the meaning of life. Pangalawa, yung profit ng mundo. Tingnan natin Ano bang profit ng mundo? Ang sabi ng Bible, ito yung kumbaga question na parang sa atin, Pastor, ang dali mo lang sinasabi, commit your life, surrender your life. Pero again, let's face the fact, yan ang crisis ng kaluluwa natin. Kahit Kristiyano ka na at matagal ka na din sa gawain ng Panginoon, minsan pumapasok pa rin sa isip natin na ano nga ba mapapakinabang ko sa paglilingkod sa Panginoon? Bakit sabi ng iba, pag matagal ka na naglilingkod, sa umpisa mahirap, bakit hanggang dulo mahirap pa rin? Sabi ng Bible, for what is a man profited? Pinag-usapan ng Panginoon yung salitang profit. Pakinabang, tubo, diba? Price, yan. Sabi ng Bible, if he shall gain the whole world, binigyan ka ng Panginoon ng sige, since ang gusto mo ay profit, at yung profit na gusto mo ay yung idea mo, yung katulad na na-enjoy ng mga tao sa mundo. Let's say, sige, sabi ng Panginoon, binibigyan ka ng question, sagutin mo. Anong papakinabang mo? Kung ang buong mundo mapa sa'yo, tapos ang kaluluwa mo naman mawala. Pagpapalit mo ba? Ang sinasabi ng Diyos, huwag mo na ipagpalit kung anong meron ka para lang sa kayamanan ng mundo, para lang sa approval ng mundo. So, again, hindi, ang sinasabi na parang ligtas ka na May langit ka na May kayamanan ka ng spiritual sa Panginoon. And the Lord is always providing lahat ng pangangailangan mo sa buhay. Ano pang hahanapin mo? Ngayon, kung halimbawa ang isang tao, sabi ng Bible, if he shall gain the whole world, naka-accumulate siya ng unlimited wealth. Maraming ganyan. Tingnan mo lang sa internet, sa YouTube or sa Google, i-search mo doon, di ba? 10 richest Filipinos, 10 richest, di ba, men and women in the world. Yan, makikita mo kung sino at makikita mo kung gaano karaming pera meron sila. Pag binilang mo yun, palagay ko, mamamatay ka na, hindi mo pa matatapos bilangin yan So, unlimited wealth, unlimited fame, marami naman, sikat, sobrang sikat. Patay na, sikat pa rin. Power. Talk about power, sa mundo, sa politics. Ang tanong, sige, nasa iyo lahat yan. Pero, kung patungo naman ang kaluluwa mo sa impyerno, anong magagawa ng maraming kayamanan, ng maraming kapangyarihan, ng pinakasikat ka sa mundong ito? Ang kaluluwa, kung meron mang mas mabigat kaysa sa buong mundo, kung timbang ang pag-uusapan at halaga, o weight, yung kaluluwa ng tao yun. Kaya the same na kaluluwa ng tao, the same na taong may kaluluwang yan, anak ng Diyos, tinatawag ng Panginoon, gumising ka. Hindi ka niligtas para sa kamunduhan.
Hindi ka niligtas para ikaw ay magpayaman. Hindi ka niligtas para ikaw ay maging sikat. Hindi ka niligtas para ikaw ay maging powerful. Niligtas ka ng Panginoon para ikaw ay kanyang maging disciple. Of course, sound spiritual. Dapat naman talaga spiritual. Alright? Pangatlo, the price of the soul. Yung halaga ng kaluluwa. Or what shall a man give in exchange for his soul? Ang kaluluwa, lagi natin sinasabi, according to that verse, it's beyond value. It's beyond value. Kaya nga pagsamasamahin mo kayamanan ng mundo, bilin mo ang kaluluwa ng isang tao para mapunta ng langit, hindi mo magagawa. And yet, ironically speaking, maraming mga tao sabihin, ang buhay mo 12,000 lang, ang buhay mo 10,000 lang. Minsan gano'n, ano? Pero sa Diyos, ang buhay ng tao, iba. Hindi kayang bayaran kahit pagsamasamahin mong kayamanan ng buong mundong ito. And yet, sa isang mabilis na aral doon, niligtas tayo ng Panginoon. Wala siyang ipinabayad sa atin. Wala siyang mahirap na pinagawa sa atin. Wala siyang kondisyon na sabi kailangan mong, di ba? Yung manampalataya, hindi yung kondisyon. Yun lang ang tanging provide ng Panginoon. Maniwala, hindi ka mag-e-effort doon. Nabasa mo, narinig mo, paniwalaan mo. Panampalatayanan mo. At yan ang sabi ng Bible. Yung iba, sobrang dali ng pananampalataya. Kaya, di ba? Napakamahal lang ng kaluluwa ng tao, pero libre lang yung kaligtasang ibinigay ng Panginoon. Walang kayamanan, walang reputation, or kahit na regret na pwedeng bilihin yung kaluluwa ng tao para ano. I'm sure kung nabibili ng pera ang halaga ng buhay ng tao, yung mga Kristiyano ngayon na mayayaman, meron sila mga mahal sa buhay na alam nilang namatay pero hindi nakakilala sa Panginoon presyohan nila yan. Pero of course, walang ganun. Wala. Pagdating sa kaligtasan, hindi mo kailangan maging mayaman. Pagdating sa kaligtasan, hindi mo kailangan maging maimpluwensya. Pagdating sa kaligtasan, di mo kailangan maging makapangyarihan. Ang kailangan mo lang, manampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas. Ang pera, pwede mong, pag nawala yan, mapalitan. Pero, hindi ang eternity. Once na ikaw ay pumanaw na sa mundong ito, pumasok ka doon sa pintuan ng walang hanggan, isa lang sa dalawa pwede mong pasukan doon. Walang hanggang buhay o walang hanggang kamatayan o pagkakahiwalay sa Panginoon. Ang soul ng tao is very priceless. Huwag po natin itong i-trade. Ganon din po ang minsan sa buhay na ito. Balik tayo dun sa sinasabi natin yung crisis ng soul. Huwag na ho tayong makigaya sa mundo. Huwag na ho tayong para bang pag-unahan pa sa mundo. Na para bang nag-i-exist ka ngayon, alam mo ng Kristiyano ka, alam mo ng ligtas ka. Pero ang existence mo ay umiikot saan? Sa sarili. Sa paghahanap ng meaning ng buhay mo. Sa paghahanap ng significance ng buhay mo. Pero sa maling bagay. Maraming, kahit mga Kristiyano, nagpapakadalubhasa sa pag-aaral. Masama ba yun? Problem is, sa pagpapadalubhasa mo sa pag-aaral, nasaan ang plano ng Panginoon doon? Kung yun ang plano sa iyo ng Panginoon at hindi mo yung plano, walang problema. Maraming mga Kristiyano, di ba, nagkukumahog sa kanilang trabaho, sa kanilang business, na para bang, di ba, hindi sila makontento sa kung anong nakukuha nila. To the point na may business sila pero wala silang ministry sa church. Nagbibigay sila, walang ano doon, walang question. Pero still, hindi, parang ganun nga, di ba? Pambihira, ano yan, babayaran mo.
yung paglilingkod. Magbibigay na lang ho ako pero hindi na ako maglilingkod. Hindi na nga sinasabi ng Panginoon, follow me. Hindi niya lang sinasabing give me your money, support the ministry financially. Ano, pinakamaliit na bagay na magagawa mo yan. Bagamat merong ilang mga leader na di bale, sige, kahit di ka umatin, basta't mag-tithes ka, mag-offering. Alam niyo po, wala naman tayo magagawa. Pag binigay mo yan, kahit wala ka dyan, tatanggapin natin yun. Pero hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga po, yung tao. Kaya nga may church kaya nga may ministry. Meron kang gagawin doon. Nilagay ka ng Panginoon sa church, hindi para magpadala lang ng tithes and offering mo. Hindi. Nandun ka para personally present your bodies a living sacrifice. Hindi sinabing just present your gifts, okay na yan. Just present yung hindi. Your bodies, present your bodies a living sacrifice. Ikaw ang unang kailangan ng Panginoon sa ministry. Totoong malaking bagay yung mga pagkakaloob ng mga tao sa ministry. Malaking bagay yun. Hindi din tayo makakikilos ng malawak, malayo, at magawa ng madami kung maliit lang din yung finances na ating ginagamit, na tinatanggap. Pero mga kapatid, kahit marami kang finances, kung wala kang tao sa church na maggagawa, maglilingkod, di ba? Which is yun ang design ng Panginoon, na tayo po ay nilagay sa church, sa local church, para mag-function, para tayo ay gamitin ng Panginoon. Kaya yan yung crisis ng kaluluwa ngayon ng mga Kristiyano, na hindi nila maubos maisip na kailangan pa nila na ibigay yung buhay nila. Kailangan pa nila na i-give up yung kanilang mga personal na mga nais sa buhay, yung personal dreams nila para lang sa Panginoon. Di ba pwedeng pag nakuha ko na yung dreams ko, di ba? Ang church naman makikinabang, ang Panginoon naman ang makikinabang. Yun yung isip mo. Yun yung self-will na dun sa unang point natin. Pero sa Panginoon, sabi niya, binigyan tayo ng isang na tanong na alam mo na yung sagot. Will I lose my life for Christ? Or will I save my life para sa akin? Nakita niyo na yung sagot. Pagka trinay mo i-save ang buhay mo para sa iyo, para sa sarili mong preservation, to protect yourself, di ba? To promote yourself, sabi ng Bible, mawawala mo. Mamimiss mo yung significance, mamimiss mo yung blessing, mamimiss mo yung point kung bakit ka binibigyan ng Diyos ng kung anumang meron ka. But if you lose your life for Christ, yan, kinomit mo yung buhay mo, sinurrender mo ang Panginoon, ang buhay mo sa Panginoon, madidiscover mo yung totoong meaning ng iyong existence. Kaya tingnan mo, kahit iba mga Kristiyano, di ba? Walang magawa sa buhay. Pasyal dito, pasyal doon. Parang pinantatakip nila sa kanilang boring na buhay yung mga magagandang lugar na pinopost nila, yung masasarap na pagkain kinakain nila. Pastor, nainggit ka lang. Hindi ako nainggit. Diabetic ako. Bawal sa akin yun. Joke lang. Hindi po. Ba't ka naman maiinggit, di ba? Naglilingkod ka sa Panginoon. Yan ang pinakamahalagang bagay. Naglilingkod ka sa Panginoon. Yan ang pinakamasayang bagay. Naglilingkod ka sa Panginoon. Yan ang pinakamay kabuluhang bagay. Ba't ka maiinggit sa mga tao na ang oras nila ginugugol sa kanilang sarili, na walang koneksyon sa anumang pinagagawa ng Panginoon? Sige lang, sige lang. Kung ayaw niyong magpahinto, sige, gawin niyo yan. Layo pa sa Panginoon. Mas marami pang sarili. Mas marami pang pangarap. Mas marami pang pride. Mas marami pang sariling kagustuhan. Ihuli niyo ang Panginoon. Sabi ng Bible, hindi mo mamimiss mo yung significance ng buhay mo. Anong pakinabang mo sa mundo? Wala.
Ang linaw-linaw sinabi ng Panginoon eh. Yung kaluluwa ng tao, mas simpleng math lang to. Magbilang ka lang. Yung kaluluwa mo ng tao, ano yan? So valuable na kahit mapa sa tao ang kayamanan ng mundo, tapos sasabihin niya, Lord, ito lahat ng kayamanan ng mundo, nakuha ko na. Bibiling ko po yung aking kaluluwa, yung kaligtasan. Hindi tatanggapin ng Panginoon kasi kulang yun. Pero ulitin ko naman sa inyo mga kapatid, ang linaw-linaw ng sabi ng Panginoon. Yun ang pinakita niya. Yung mundo, yung kaluluwa ng tao, hindi kasya ang resources ng mundo para bilhin ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Pero tayo mga kapatid, ligtas na tayo eh. Hindi natin pinambayad yung kayamanan ng mundo kasi kulang nga yun. Saka wala tayo nun. Yung kaluluwa mo, binayaran ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Yun lang ang sapat na pambayad sa kaluluwa mo, sa kasalanan natin. Yung dugo ng Panginoon. O naligtas ka. Yung buhay mong yan, napakahalaga. Bakit ka nagkukumahog na tumakbo sa mundo at tupagin ang mundo, i-enjoy ang mundo, samantalang yung halaga ng buhay mo, ng kaluluwa mo na meron ka ngayon sa Panginoong Hesus, walang panama yung mundong yan. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Nasa yung posesyon, nasa yung buhay, yung kaligtasan na binigay sa inyo ng Panginoon. Higit pa yan sa halaga ng mundong ito. Bakit ang hinahabol mo yung mundo? Ba't hindi mo makita yung halaga na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Bakit hindi mo gamitin ang buhay na yan sa talagang tunay na value niyan? Ang value ng buhay mo pang gawain ng Panginoong Jesucristo. Huwag mong tignan ang gawain ng Panginoon na mas mababa kaysa sa mga activities at pinipresent ng mundo. Kasi ulitin ko sa inyo, kaligtasan mo na nasa iyo, hindi kayang bili ng mundo yan. Binigay lang sa iyo ni Jesus Christ ng libre. Tapos ang gusto niyang gawin mo yung kung ano yung halaga na pwede mong magawa ngayon dahil ligtas ka na. Hindi mundo yun kasi binababa mo yung value ng buhay mo. Ang dapat mong gawin sa buhay mong napakaganda, napakahalaga, napakamahal, ay paglingkuran mo yung hari ng mga hari, yung Diyos ng mga Diyos. Wala namang ibang Diyos. Doon ang gamit ng buhay natin. Kumbaga para kang isang, di ba, golden cup. Ano yung golden cup? Gagamitin mo lang sa sa CR. Pangtabo ng pangugas ng, di ba? Saan gagamitin yun? Gagamitin mo yan sa espesyal na okasyon na gamit. Ganon din sa atin mga kapatid. Pinakita ng Diyos. Anong pakinabang ng mundo? Wala. Walang mabibili ang mundo kahit isang kaluluwa. Pero ikaw ngayon ay isang kaluluwang niligtas ng Panginoon. Niligtas na Panginoon na hindi kayang bilhin ng anumang bagay sa mundong ito. Binigay lang sa ng libre ng Diyos. Gusto kanyang gamitin sa kanyang ministry. Iyon ang may halaga. Yun ang may significance. Doon ka bagay. Yun ang sinasabi. Doon ka may pakinabang. Kaya mga kapatid, isipin po nating mabuti. Wala tayong mapapakinabang sa mundo. Dahil ang mundo nga, kahit pagsamasamahin mo yan, hindi kaya magligtas. Yung nagligtas sa atin, yun ang dapat puntahan natin. Yun ang dapat lapitan natin. Yun ang dapat paglingkuran natin. Okay, dyan lang muna po tayo. At bukas po ay tutuloy natin yung pangatlo na punto. So muli, magandang gabi sa bawat isa. Salamat sa mga nanonood.
No, okay, pabayaan na natin yung iba na talagang tinatamad manood. Baka mas maganda yung palabas pagka alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Nakakaya, baka maabala po natin. Oo, so yun po. Pero sa inyo na mga masugid na nanonood, matabat na nanonood, ay pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong pakikinig. At nawa ay kahit sa maliit na bagay, isang linya, isang katotohanan na narinig natin sa 30 minutes na preaching, ay meron po tayong makuha na pagpapala mula sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos, salamat po muli sa inyong mga salita namin na pagbulay-bulayan. Tuloy nga o Diyos na nawa maging simple lang po ang amin pong gawin. Just to count the cost ng aming kaluluwa. Dati po walang silbi kami. Dati po wala kaming gamit. Wala kaming pakinabang. At wala kaming pag-asa. Wala hong kaming kayamanang pwedeng ipambili sa amin pong kaluluwa. At kung mapasa amin man ang buong kayamanan ng mundo at subukan naming bilhin ang kaligtasan namin, hindi naman din sasapat. Kaya naunawaan po namin, Panginoon, ang inyong punto. Na nung niligtas nyo kami, ang halaga ng kaligtasan namin hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. Dugo nyo lamang po ang pwedeng ipantubo sa aming mga kasalanan. Naligtas na po kami, hindi na kami patungo ng impyerno, hindi na kami putungang kapahamakan. Ngayon, ito pong aming possession na ito pong buhay na ito, yung kaligtasan binigay niyo sa amin. Bagamat nandito pa kami sa katawan lupa, pero isang araw patungo kami diyan sa inyong kalangitan. Ang nais niyo pong maunawaan po namin ay hindi namin ipursu ang mundo. Hindi namin ipursu ang mga bagay na wala hong value sa inyo. Ang gusto nyong ipursu po namin. Kaya nga sabi niyo po, if any man will come after me, let him deny himself. Hindi na ho dapat kami manguna sa aming mga buhay. Take up his cross. Makita po namin na hindi kami dito na sa mundong ito para magpasarap, para mag-relax. Sa panahong napakaiksi, bago kayo bumalik o bago kami mamatay, ay dapat makita po namin na ang aming purpose ay pasanin yung aming mga cross and follow me at sumunod po sa inyo. Hindi kami hihinto. Maaring mabagal pero hindi kami hihinto hanggang magawa namin ang lahat ng inyong pinagagawa. Yan po ang purpose ng aming buhay. Hindi po sinabi niyo po, if any man will come after me. Hindi niyo po sinasabing kung gusto niyo sumunod o hindi. Hindi po sinasabi niyo po doon yung requirement. Kasi marami po sa amin, kahit mga Christians ngayon, akala namin okay na yung pagsunod namin sa inyo. Hindi po. Kaya niyo sinabi, if any man will come after me, ganito dapat ang inyong willing gawin. Hindi sa inyong sariling kagustuhan. Hindi sa aming sariling kagustuhan, hindi sa aming sariling diskarte, kundi yung sinet nyo po na standard. Salamat o Diyos sa inyong mga salita. Pagpalain niyo ang bawat isa na nakapakinig ng inyong mga salita. At yung ibang mga kapatid na namimiss po nila yung aming online Bible study, nawa po maalala nila na ito yung mahalaga, na ito po ay commitment ng bawat isa upang sila din po bago matulog ay nakapag-aral lang yung mga salita, nakapanalangin, merong purpose ang buhay namin. Nakatulong pa kami sa ibang mga kapatid na nailapit namin ang kanilang mga panalangin sa inyo. Salamat po at alam namin kayo nakikinig sa aming mga prayers. Pagpalain niyo din po ang inyong mga lingkod na ginagamit, ang aming mga kaibigan, ang Kapawis Pastors, Panginoon, at
pastor sa Rizal, ang BMP, sa lahat po ng mga gawain, kayo po magpala po dito. Mga nangunguna, tulungan nyo sila na lumakad ng maayos at may integridad at katapatan po sa inyo. Salamat o Diyos, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli ay magandang gabi po sa bawat isa. God bless you all and see you all tomorrow.